Narito ang top 10 celebrities na nagpayanig sa buong showbiz Pilipinas noong 90s at naging paboritong topic ng tsismosa sa kanto, dyaryo at telebisyon. Lahat yan titirahin natin. Tito John's TV. Kung usapan ay kontrobersya, hindi pwedeng mawala si Rosana Roses. Noong 90s siya ang reyna ng bold films. Tipong kahit saan ka tumingin na VHS rental, may pelikula siya. Pero hindi lang katawan ng ino-offer ni Osang, kundi pati matapang niyang bibig. Kilala si Rosana sa pagiging prangka at palaban. Walang artista o politiko ang ligtas kapag binanatan niya sa interviews. Kaya mga tabloid editors tuwang-tuwa kasi every week may bagong pasabog si Osang. Pero kahit puro kontrobersya, naging isa siya sa pinaka-iconic na artista ng dekada. Puso ka na, pakaupakan kita. Gusto ba yun? Isa sa mga paboritong topic ng mga tabloid noong 90s, si Ara Mina. Bago pa siya maging award-winning actress at mapansin bilang seryosong artista, siya muna ay kinilala bilang isa sa pinaka-hot na sexy starlets ng dekada. Naging parte siya ng era kung saan ang sexy star ay parehong pinagkakakitaan at pinapako sa krus ng intriga. Kaya si Ara Mina ay naging simbolo ng 90s daring image, yung tipong minamahal ng fans, pinukuyog ng moralista at ginawang headline ng mga tabloid araw-araw. Pero kung may kontrobersya, may comeback din. Dahil kalaunan, napatunayan niya na hindi lang siya pambenta ng sexy image, kundi isa ring seryosong actress na kayang manalo ng awards. Kaya mula sexy scandals queen, naging legit actress na may respeto sa industriya. Kahit 80s pa nangyari ang trahedya ni Pepsi Paloma, humalingaw-ngaw ulit ang kanyang pangalan noong 90s. Lalo't na't nasangkot ang ilang sikat na komedyan at TV personalities na patuloy na nadadawit sa mga intriga kahit wala na siya. Naging mainit na usapan pa rin sa dekadang ito, parang multo ng nakaraan na bumabalik. Ang gwapong matini idol na ito hindi lang sa pelikula nagpakilig, pati sa korte. Dahil sa legal battles tungkol sa marriage kay Sharon Cuneta at mga iba pang kontrobersya sa relasyon, naging laman siya ng headlines. At syempre, dumagdag pa ang pag-alis niya sa bansa at di umanong mga kaso ng estafa. Literal blockbuster ang drama ng buhay ni Gabby Concepcion. Kung usapan ay real life drama, hindi magpapahuli si Anjanette Abayari. Noong 1999 habang naka-jet plane papuntang Guam, biglang nagkaroon ng plot twist sa airport. Naakusahan siya na may illegal amphetamine. In short, may shabu daw. Pero teka, sabi ng Janet, hindi akin yan. Ballpen lang ng kapatid ko yan. Biruin mo, ballpen na dapat pang sulat ng autograph, naging ballpen ng kontrobersya. Pero hindi pa tapos ang palabas. Kahit pa American citizen si Janet, sabi ni dating President Joseph Erap Estrada, persona non grata ka dito. Parang pelikula ni FTJ na may kontrabida twist. Ayun, ilang buwan siyang nadetine. Halos parang reality show na walang kamera. Pagkatapos, pinagbayad siya ng 9,200 na piyansa para makalaya. Pero kahit cleared siya ng Bureau of Immigration noong 2003, ibang level na ang damage. Kaya bumalik na lang siya sa US at iniwan pansamantala ang showbiz sa Pinas. Isa pang queen of scandal noong 90s. Walang iba kundi si Gretchen Barreto. Noong 1992 pa lang, mainit na agad ang pangalan niya. Dahil sa 4 na buwang relasyon, kasama umano si Bong Revilla na kasal pa. Hindi lang pelikula ang may drama noon, pati behind the scenes may sariling teleserye. Noong 1993, ibang level na naman. Nadawit siya sa sikat na Brunei Beauty scandal. Parang every year may bagong episode si Greta. Lahat ng tabloid sold out dahil sa kanya.
Pero ang pinakapasabog noong 1994 Manila Film Festival scandal, hindi siya kontrabida dito, kundi whistleblower. Siya mismo ang naglantad ng maanumalyang award announcements, kaya parang biglang naging bida sa sarili niyang detective movie. At syempre, hindi kompleto ang listahan ng intriga kung wala ang love life. Nang mabuntis siya ng married businessman na si Tony Boy Cuangco, tabloid heaven na naman. Panibagong season ng kanyang teleserye. Kung usapan ay 90s controversy, si Gretchen Barreto para Netflix series. Laging may bagong episode na abangan hanggang ngayon, 2025. Siyempre, hindi kompleto ang 90s kung wala ang bad boy ng Philippine cinema. Walang iba kundi si Robin Padilla. Noong 1992, hindi pelikula ang role niya, kundi real life action. Nahuli si Robin dahil sa illegal possession of firearms and ammunition. Oo, tunay na baril, hindi props. Kaya nagkaroon siya ng sariling action movie sa korte. Na ang ending noong 1994, ayun, guilty ang hatol. Ang sentensya, 17 hanggang 21 years sa kulungan. Pero syempre, may nakialam, plot twist ulit. Noong 1997, binigyan siya ni dating President Fidel Ramos ng conditional pardon. Tapos fast forward sa 2016, binigyan siya ni dating President Duterte ng absolute pardon. Officially, malinis na ang record ni Robin. Parang walang nangyaring kulungan. Bago pa siya maging Queen of All Media, nakilala mo na si Chris Aquino bilang bunsong anak ni Tita Cory, ang dating presidente ng Pilipinas. Pero noong 90s, ibang klaseng pasabog ang ginawa ni Chris. 23 years old pa lang si Chris, akalain mong sa national television pa niya in-announce na buntis siya. Ayun, instant trending agad sa lahat ng chismisan, kahit wala pang Facebook noon. Pero ang mas juicy pa dito, ang ama ng bata, walang iba kundi si Philip Salvador. At ito na nga ang plot twist. Mahigit 20 years ang tanda ni Philip kay Chris at kasal pa siya sa iba, may asawa at 3 anak na iniwanan. Natural lang sumabog ang revelasyon, bumaha ng intriga at pagsisiyasa. Lahat ng chismosa mula palengke hanggang barangay hall nagdudumugan sa tsikahan. At doon nagsimula ang legend ng Chris Aquino, reyna ng kontrobersya, bida sa sariling telenovela ng buhay niya. At number 1 sa ating listahan, syempre hindi pwedeng mawala si Rufa Gutierrez. Kung usapang 90s chismis, automatic na may Rufa sa lineup. Kasi noon sumabog ang isang napakalupit na chismis, yung tinatawag na Brunei prostitution scandal. Kahit nag-deny siya ng bonggang-bongga, hindi pa rin matigil ang bunganga ng mga martes sa kanto. Na di umano'y kasama siya sa listahan, sabi ng kapitbahay na Aling Nena. Syempre kahit walang resibo, kumalat na parang buy one take one sa palengke. Pero hindi pa niya nagtatapos ang eksena. Noong 1994 Manila Film Festival scandal, biglang nanalo si Rufa ng Best Actress para sa pelikulang Loretta. Kaso imbis na palakpakan at congratulations, sumabog na naman ang intriga. Ang dami nagsabi na may dayaan. Scripted daw ang awarding. Kaya imbes na trophy lang ang bitbit niya, nadala niya rin ang kontrobersya ng buong festival. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang pangalan niya sa industriya. At syempre, buhay din ang chismis. So yun, kung trip nyo pa ng mga ganitong throwback chismis documentary, huwag kalimutan, like, share at subscribe sa Tito John's TV. Dito ang chismis may punchline. Shout out kina Marisa Nendo, Evelyn Tani at Lerma Nagashima dyan sa Japan. Shaila Ren Borja from Zimbabwe. Hamdan Lucas from RH7. Emel Antiquera. Sa mga Lorena family, kina Topex Gaspar, Janine Sinfego at Zamia Jace ng Kalumpit, Bulacan. Meow Tube 91 from San Juan, Batangas. Kay Dennis Cano at kay Kabayan Ronald Alcala ng Oman, Middle East. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.